Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Sa isang lugar kung saan ang araw at ulan ay tila walang pagkakasundo, ipinanganak ang isang kwento ng dalawang nilalang na hindi kailanman dapat magtagpo. Ako si Alina, ang diwata ng araw. May liwanag na kasing ningning ng gintong sinag. Sa buong buhay ko, ang aking tungkulin ay magbigay liwanag sa mundo, palaganapin ang init, at magdulot ng kasiyahan sa mga nilalang na nakatira sa lupa. Ngunit sa likod ng aking maliwanag na ngiti, mayroong isang pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Isang pagnanasa na makilala ang espiritu ng ulan. Si Lira, ang espiritu ng ulan, ay isang misteryosong nilalang na palaging nagtatago sa likod ng malalambot na ulap. Sa tuwing siya'y bumubuhos, dinadala niya ang malamlam na kalungkutan ng ulan, ang pagpatak ng mga luha ng langit. Minsan ko siyang nakita sa malayo at sa sandaling iyon, nagising ang isang bahagi ng aking puso na hindi ko alam na mayroon ako. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang damdamin, isang pangarap na magkasama kaming dalawa, kahit na alam kong ito'y imposible. Isang araw, habang ang araw ay nasa tugatog ng kalangitan, naramdaman ko ang kakaibang hangin na nagmumula sa silangan. Hindi ito ang karaniwang ihip ng hangin. Ito'y may dalang kilabot, isang senyales na may paparating na pagbabago. Sa aking pagtingin sa malayo, nakita ko ang mga ulap na unti-unting bumabalot sa kalangitan. Ang espiritu ng ulan ay parating. Nagmadali akong pumunta sa aking paboritong lugar sa kagubatan, isang lugar na palaging nagdadala sa akin ng kapayapaan tuwing ako'y naguguluhan. Doon, sa ilalim ng mga puno, naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking balat. Ang lamig nito ay naiiba, tila may dala itong mensahe. At sa isang iglap, siya'y lumitaw sa harap ko, si Lira, na may mga mata na puno ng hiwaga. Alina, bulong niya, ang kanyang tinig ay kasing lambot ng ulan sa tag-init. May bagay akong nais ipaalam sa iyo. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa lugar ng mga diwata ng araw. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi nagdulot ng takot sa akin. Sa halip, ito'y nagbigay ng kakaibang kapanatagan. Ano ang nais mong sabihin, Lira? Tanong ko, habang ang aking puso ay tila lalong bumibilis ang tibok. Isang alamat. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa akin. Isang alamat na nagsasabing, sa tuwing magtatagpo ang araw at ulan, isang makulay na bahaghari ang lalabas, isang simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi. Ngunit hindi tayo maaring magtagpo, wika ko, ang aking boses ay puno ng pangamba. Ang ating mga mundo ay magkaiba. Ngunit ngumiti si Lira, ang kanyang nanggiti ay puno ng pag-asa. Hindi ito tungkol sa kung ano ang maaari, sagot niya, kundi sa kung ano ang dapat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na nag-uudyok sa akin na lumapit sa kanya. Ngunit bago ko pa man siya maabot, isang malakas na pag-uga ng lupa ang nagpagimbal sa amin. Ang kagubatan ay tila nagising, at isang malalim na ugong ang nagmula sa kailaliman ng lupa. Alina, sigaw ni Lira, ang kanyang tinig ay puno ng takot. May nagising sa ating pag-uusap. Sa likod ng mga puno, nakita ko ang isang anino na unti-unting lumalapit. Isang nilalang na nagmumula sa kadiliman, isang nilalang na tila hindi natutuwa sa aming pag-uusap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na panganib na nagmumula sa aming pagnanasa na magtagpo. Ako si Lira, ang diwata ng araw. Sa aming kaharian, hindi ko akalaing ang isang di pangkaraniwang pangyayari ang magtatakda ng pagbabago sa aming mga buhay at magdadala sa amin sa isang alamat na hindi malilimutan. Ang aming mundo ay naging saksi sa isang hindi inaasahang pagkakaibigan na nag-ugat sa pagitan ng liwanag at ulan.
isang pagkakaibigang naging simula ng alamat ng bahaghari. Noong mga panahong iyon, ang aking mundo ay puno ng liwanag, init at ligaya. Ang aking tungkulin ay siguraduhing ang araw ay sumisikat ng buong ningning sa bawat umaga. Binibigyan ng pag-asa ang mga nilalang sa bawat panig ng lupa. Ngunit sa kabila ng kasiglahan ng araw, nararamdaman kong may kulang. Nais kong maranasan ang isang bagay na higit pa sa init at liwanag. Isang gabi, habang ang kama ang mga bituin apan ay nakamasid sa kalangitan, narinig ko ang isang tinig na tila isang himig na puno ng lungkot at saya sa iisang awit. Ito ang awit ng ulan, sabi ng tinig. Nagmula ito kay Lirael, ang espiritu ng ulan. Siya ay isang mahiwagang nilalang na hindi ko pa nakikita. Ngunit ang kanyang musika ay tila ba bumabalot sa akin ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Araw-araw, habang ang liwanag ng araw ay sumasalubong sa lupa, sinisikap kong hanapin si Lirael. Sa bawat pagpatak ng ulan, ako'y umaasa na siya'y aking masisilayan. At sa wakas, sa isang tagpo ng araw at ulan, kami nagkasalubong. Siya'y may anyong ulap na kumikinang sa bawat patak ng ulan, at ang kanyang mga mata ay tila ba mga lawa ng misteryo at karunungan. Lira, bungad niya sa akin, sa kabila ng ating pagkakaiba, nararamdaman kong tayo'y magkaugnay. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at pangunawa. Lirael, tugon ko, nais kong malaman ang iyong mundo. Nais kong maranasan ang ulan. Ipakita mo sa akin ang hiwaga nito. At ganoon nga ang nangyari. Sa bawat pagdaloy ng ulan, ipinakita niya sa akin ang kagandahan ng kanyang mundo. Ang mga halaman na bumubukadkad, ang mga ilog na umaagos, at ang mga nilalang na nagagalak sa bawat patak ng ulan. Natutunan kong ang kanyang mundo ay hindi lamang tungkol sa lungkot, kundi pati na rin sa pag-asa at bagong simula. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, alam naming hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Isang araw, isang malakas na bagyo ang nagbanta sa aming mga kaharian. Ang mga nilalang ay nagambala at nagdulot ito ng takot sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Kailangan naming gumawa ng paraan upang maibalik ang balanse at kapayapaan. Ito na ang oras, Lira, wika ni Lirael. Ito ang pagkakataon upang pagsamahin ang ating mga kapangyarihan. Kailangan nating likhain ang bahaghari. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pag-asa. Sa aming pagtutulungan, pinagsama namin ang liwanag ng araw at ang lambing ng ulan. Sa pagsasanib ng aming mga puwersa, nabuo ang isang makulay na arko sa kalangitan. Ang unang bahaghari. Ang mga kulay nito ay sumasalamin sa iba't ibang damdamin ng mga nilalang, at ang liwanag nito ay nagbigay ng pag-asa sa lahat. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may natuklasan akong lihim. Sa bawat bahagharing aming nilikha, unti-unting nawawala ang lakas ni Lirael. Ang kanyang anyo ay nagiging mas mahina sa bawat pagsasanib ng aming mga kapangyarihan. Sa aking pagnanais na magpatuloy sa paglikha ng bahaghari, hindi ko namalayang may kapalit pala ito sa kanya. Lirael, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko habang pinipigilan ng luha. Dahil sa bawat bahaghari, may kapalit na sakripisyo, sagot niya. Ngunit ito ang landas na pinili ko para sa kabutihan ng lahat. Sa puntong iyon, nagdilim ang aking mundo. Hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy ang aming misyon nang walang kapalit na sakripisyo mula kay Lirael. Ngunit sa likod ng aming pangamba, isang bagong pag-asa ang sumilay. Lira, may paraan, wika niya. Ngunit kailangan kong bumalik sa aking pinagmulan upang muling magising ang aking lakas. Paano kita matutulungan? Tanong ko, puno ng pag-aalala at pag-ibig. Sa pamamagitan na ng pag-asa at pananalig, makakahanap tayo ng daan. Ang kanyang tinig
ay tila nag-uumapaw ng pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang huling sulyap ng paalam. At sa puntong iyon, naisip ko, ito ba ang aming huling sandali ng magkasama? O ito ba ang simula ng isang mas dakilang kwento? Sa kabila ng aming mga pangamba, isang bagay ang malinaw. Ang aming pagkakaibigan at pag-asa ay hindi kailanman maglalaho, gaya ng bahaghari na patuloy na susulpot sa kabila ng ulan at araw, sa gitna ng kagubatan, kung saan ang liwanag at dilim ay tila nag-aagawan sa bawat sulok ng kalikasan. Ako, ang diwata ng araw, ay naglakbay patungo sa lugar kung saan ang espiritu ng ulan ay naroroon. Isang pangako ng pagkakaibigan at pagtutulungan ang bumabalot sa aming dibdib. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang banta ng isang matinding puwersa na nagbabadyang sumira sa aming pinagsimulan. Nang marating ko ang lugar kung saan ang ulan ay tila may sariling buhay, nakita ko si Lyra, ang espiritu ng ulan, na nakatayo sa gitna ng isang maliit na lawa. Ang mga patak ng ulan ay bumubuo ng mga alon sa kanyang paligid, at ang bawat patak ay tila nagsasayaw sa himpapawid bago ito bumagsak sa lupa. Ang kanyang presensya ay isang pag-asa sa gitna ng kaguluhan, isang sinag ng liwanag sa madilim na kalangitan. Amihan, bati niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na tila mga bituin sa gabi. Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa hangin? Tumango ako. Kahit pa sa kabila ng kangiti ko, ay may bahagyang kaba sa aking dibdib. Oo, Lyra, nararamdaman ko ang bigat ng paparating na bagyo. Ngunit alam kong magagawa nating pagtagumpayan ito, tulad ng maraming beses na nating nagawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang isang lihim na matagal nang itinatago sa kanyang puso. Isang lihim na, hindi ko alam, ay magiging susi sa aming kinabukasan. Alam mo bang may lihim ang bahaghari? Tanong ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Isang lihim na maaring magligtas o magwasak sa ating mundo? Nagulat ako sa tanong ni Lyra. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, hindi ko akalain na may lihim na hindi ko pa nalalaman. Ano ang ibig mong sabihin? Sa bawat kulay ng bahaghari ay may kapangyarihan, paliwanag niya. Kapangyarihang magpapalakas sa atin, ngunit maaaring magamit din laban sa atin. Habang nagsasalita si Lyra, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga kulay ng bahaghari ay nagsimulang lumitaw sa hangin. Bawat isa ay may sariling kislap at kinang. Ngunit sa gitna ng kagandahan nito ay may isang balintataw na tila nagmamasid sa amin. Isang aninong nagtatago sa likod ng mga ulap. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng pag-aalala. Paano natin mapoprotektahan ang ating mundo? Ngunit bago pa man makasagot si Lyra, isang malakas na hangin ang biglang bumalot sa amin at ang mga ulap ay nagsimulang bumuo ng mga hugis na hindi ko pa nakikita dati. Isang anino ang lumitaw mula sa likod ng mga ulap, isang nilalang na tila gawa sa mismong kadiliman. Ako ang anino ng bahaghari, sabi ng nilalang, ang kanyang tinig ay tulad ng dagundong ng kulog. At ako ang magiging wakas ng inyong mundo kung hindi ninyo mapagkakaisahan ang kapangyarihan ng bahaghari. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa aking puso, ngunit sa likod ng takot ay ang isang diwa ng pag-asa. Alam kong ito ang pagkakataon namin ni Lyra na ipakita ang tunay na kapangyarihan ng aming pagkakaibigan. Alam kong sa likod ng kanyang lihim ay ang pag-asa para sa isang bagong simula. Ano ang kailangan mong gawin, Lyra? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ano ang lihim na ito? Nang kami unang ngumiti si Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa.
Ang lihim ng bahaghari ay nasa pagkakaisa ng bawat kulay, sabi niya. At sa ating pagkakaibigan, amihan ay ang pag-asa para sa ating mundo. Sa pagbigkas ni Lyra ng mga salitang ito, ang bahaghari ay biglang lumiwanag sa buong kalangitan. Bawat kulay ay nagkakaisa para bumuo ng isang makapangyarihang enerhiya. Ang anino ng bahaghari ay tila nagulat sa siyaming ginawa, at ang kanyang anyo ay naglaho sa hangin, mistulang usok na natangay ng hangin. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay ay ang isang bagong tanong na naglalaro sa aking isipan. Ano ang susunod? Ano ang magiging kapalaran namin ni Lyra? Habang nakatingin kami sa bahaghari, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa mga kulay nito. Isang enerhiyang hindi ko pa nararamdaman dati. Isang enerhiyang tila may sariling buhay. Lyra, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. May pakiramdam ako na ang kapangyarihan ng bahaghari ay hindi pa tapos. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngumiti si Lyra, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang isang bagong misteryo na kinakailangan naming tuklasin. Amihan, ang bahaghari ay may sarili pang lihim na dapat nating tuklasin. At ito ang simula ng isang bagong paglalakbay. Sa gitna ng kagandahan ng bahaghari, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga kulay nito ay ang isang bagong hamon na dapat naming pagtagumpayan. At sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, ang aming pagkakaibigan ay ang magiging sandigan ng aming tagumpay. Ito ang simula ng isang bagong alamat, isang alamat na magiging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang tanong na naglalaro sa aking isipan. Ano ang tunay na kapangyarihan ng bahaghari? Sa paglipas ng maraming siglo, ang mundo ay patuloy na umiikot sa ilalim ng aming pagmamasid. Ako, ang diwata ng araw, ay lumilikha ng liwanag at init na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang sa lupa. Kasama ang espiritu ng ulan, tinataguyod namin ang balanse ng kalikasan. Isang sayaw na walang kapantay, puno ng kulay at sigla. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaibigan, may isang bagay na tila nawawala, isang puwang sa pagitan ng aming mga diwa na hindi namin mawari. Isang araw, habang ang mga ibon ay masayang naghuhuni sa ilalim ng aking nag-aalab na sinag, naramdaman kong may kakaibang hangin, isang simoy na may dalang pangako ng pagbabago. Sa aking pag-iisip, naisip ko ang espiritu ng ulan, ang aking kaibigan, ang aking kabaligtaran. Sa pagdating ng gabi, nagdesisyon akong maglakbay patungo sa kanyang tahanan sa ulap upang makapag-usap. Pagdating ko sa ulap, nakita ko ang espiritu ng ulan na nakaupo sa gilid ng isang kumukulong bulkan ng tubig. Ang kanyang anyo ay tila nalulumbay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang bumabagabag sa iyo, kaibigan? Tanong ko, habang ang aking mga sinag ay dahan-dahang yumakap sa paligid niya. Diwata ng araw, sagot niya. Sa kabila ng ating pagkakaibigan, nararamdaman kong may kulang. Ang ating mga diwa ay magkaiba, ngunit tila may puwang na hindi natin maabot. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot, na parang ulan sa isang tag-init na umaga. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko rin ang kawalan. Tama ka, sabi ko, ngunit paano natin mapupunan ang puwang na ito? Paano natin maitatag ang ganap na balanse sa pagitan ng init at ulan? Sa aming pag-uusap, biglang may dumating na isang matandang mangkukulam na tila mula sa kawalan. Ang kanyang anyo ay mistulang isang ambon ng mistikal na alikabok. Mga nilalang ng liwanag at ulan, sabi niya, ang inyong takdang panahon ay dumating. Ang inyong pagkakaibigan ay hindi sapat upang mapanatili ang balanse ng mundo. Kailangan ninyong lumikha ng isang bago, isang bagay na mag-uugnay sa inyong dalawa magpakailanman. Kami ay nabigla sa kanyang pahayag, ngunit
Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Paano? Tanong ng espiritu ng ulan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pag-iisang diwa, sagot ng mangkukulam. Isang pagsasama na magbubunga ng bagong anyo, isang bahaghari. Ito ang magiging sagisag ng inyong pagkakaibigan, isang tulay na mag-uugnay sa inyong mga diwa. Kami ay nag-isip, hindi alam ang eksaktong ibig sabihin ng kanyang mungkahi. Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, may kapangyarihan sa kanyang mga salita na hindi namin maikaila. Paano namin ito gagawin? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng inyong mga kakayahan, sagot ng mangkukulam. Ikaw, diwata ng araw, ay magbibigay ng iyong liwanag. At ikaw, espiritu ng ulan, ay magbibigay ng iyong tubig. Sa inyong pagsanib, isisilang ang bahaghari, isang bagong anyo ng kagandahan at misteryo. Kami ay tumango, na puno ng pag-asa at takot. Ang proseso ay tila hindi tiyak, ngunit ang aming mga puso ay puno ng determinasyon na subukan. Sa aming pagsasanib, naramdaman namin ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aming mga diwa. Ang liwanag ng araw ay naghalo sa malamig na ambon ng ulan at sa aming harapan, nagsimulang mabuo ang isang makulay na arko, ang bahaghari. Sa unang pagkakataon, nakita namin ang tunay na balanse, isang pagsasanib ng init at lamig, liwanag at ulan. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, may naramdaman akong kakaiba. Isang puwersa na tila nagkukubli sa likod ng bahaghari, isang anino na nagbabantang magwasak sa aming nilikha. Sa aming pag-iisa, hindi namin namalayan na may ibang nilalang na nakapansin sa aming gawa. Isang puwersa ng kadiliman na matagal nang nagtatago. Ngayon ay nagising sa aming paglikha. Ang kanyang anyo ay tila isang pagbaluktot ng liwanag. Isang anino na naglalakbay sa pagitan ng mundo ng araw at ulan. Ang espiritu ng ulan ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano ang gagawin natin, diwata ng araw? Tanong niya, habang ang anino ay dahan-dahang bumabalot sa paligid namin. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang bahaghari ay naging sagisag ng aming pagkakaibigan. Ngunit ngayon ay nagbigay daan ito sa isang bagong hamon, isang laban sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa kabila ng aming takot, alam ko na kailangan naming magpatuloy. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. At sa likod ng bahaghari, isang bagong alamat ang nagsisimula. Sa paglipas ng mga araw, ang pakikisalamuhan namin ni Daluyong, ang espiritu ng ulan, ay naging mas madalas. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan kong pahalagahan ang kanyang kakaibang pananaw sa buhay. Ang kanyang presensya ay parang malamig na ambon sa isang mainit na araw. Nakakapreskong bagaman, hindi ko lubos na maunawaan. Isang umaga, habang nakaupo kami sa ilalim ng malaking puno ng baleti, naisipan kong itanong ang matagal ko nang iniisip. Daluyong, simula ko, ano ang pakiramdam ng pagiging ulan? Ngumiti siya, ang ngiti niyang tila naglalaman ng libu-libong patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Ang ulan, sagot niya, ay puno ng kalayaan. Ito'y ang kakayahang bumaba mula sa kalangitan at yakapin ang mundo sa sarili nitong paraan. Ang bawat patak ay may sariling kwento, isang paglalakbay mula sa ulap papunta sa lupa. Napaisip ako. Kung ganoon, sabi ko, ang araw ay may sariling kwento rin. Ito'y ang kakayahang magbigay liwanag at init, ang pagyakap sa mundo sa sarili kong paraan. Tumango siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Tayo'y magkaibang nilalang, diwata ng araw, ngunit sa ating mga kwento, nagkakaroon tayo ng pagkakatulad. Pareho tayong bahagi ng isang mas malawak na kabuuan. Habang pinag-usapan namin ang aming mga kwento, napansin ko ang kakaibang sigla sa hangin. Ang mga dahon ng balete
ay tila nagsasayaw sa isang himig na hindi ko marinig. Biglang, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na magbibigay saysay sa aming pagkakaibigan at magtatatag ng isang bagong alamat. Daluyong, sabi ko, puno ng pananabik. Ano kaya ang mangyayari kung pagsamahin natin ang ating mga kwento? Kung ang araw at ulan ay magsanib, ano ang magiging bunga nito? Napakunot ang kanyang noo, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang interes. Isang pagsasanib ng araw at ulan, ulit niya, tila iniisip ang konsepto. Ano nga kaya ang mangyayari? Saglit kaming nag-isip. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng posibilidad. Pagkatapos, sa isang iglap, nagpasya kami. Sa kabila ng aming takot at pagdududa, alam namin na ito ang tamang gawin. Sa aming pagsasanib, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang liwanag ng araw ay humalo sa malamig na patak ng ulan, at sa aming pagkakaisa, isang makulay na tanawin ang lumitaw sa kalangitan, ang unang bahaghari. Ang mga kulay nito ay hindi lamang basta mga kulay. Ang mga ito'y ang pagmumuni-muni ng aming mga kwento, ng aming pagkakaibigan, ng aming pagsasanib. Ang bahaghari ay naging simbolo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang hangin ay biglang nag-iba, at ang mga kulay ng bahaghari ay nagsimulang maglaho, unti-unting nawawala sa kalangitan. Nakaramdam kami ng takot. Bakit ito nangyayari? Ano ang aming nagawa? Biglang, isang figura ang lumitaw sa aming harapan, isang nilalang na hindi pa namin nakikita. Siya ay may anyo ng isang higanting ibon, ang kanyang mga pakpak ay puno ng mga bituin, at ang kanyang mga mata ay tila mga portal sa ibang mundo. Ako si Amihan, sabi ng nilalang, tagapag-alaga ng kalangitan. Ang inyong pagsasanib ay nagbigay buhay sa isang bagong alamat, ngunit ito'y may kapalit. Nagkatinginan kami ni Daluyong at sa aming mga mata. Alam namin na ang aming ginawa ay nagkaroon ng mas malalim na epekto kaysa sa aming inaasahan. Kayo, patuloy ni Amihan, ay nagbukas ng isang pinto sa pagitan ng mga mundo. Ang bahaghari ay hindi lamang isang simbolo. Ito'y isang daan patungo sa ibang dimensyon. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aming ginawa, isang responsibilidad na hindi namin inasahan. Sa kabila ng aming takot, alam namin na ito ang simula ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng misteryo at panganib. Nagpakawala si Amihan ng isang malalim na hininga, at sa kanyang mga pakpak, nakita namin ang mga bituin na nagsimulang kumislap. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos, sabi niya. Ngunit kailangan ninyong maghanda, sapagkat ang daan na inyong binuksan ay magdadala sa inyo sa mga lugar na hindi pa ninyo nararating. Sa kanyang mga huling salita, naramdaman namin ang pag-usog ng hangin, at sa isang iglap, naglaho siya, iniwan kami sa gitna ng isang bagong hamon. Sa aking puso, alam ko na ang aming ginawa ay hindi lamang isang alamat. Ito'y isang simula ng isang bagong kwento, isang kwento na hindi namin inaasahan, ngunit handa kaming harapin. Sa kalagitnaan ng gubat ng mga lumilipad na bulaklak at mga puno ng kristal, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang mahiwagang lawa. Ako si Lumin, ang diwata ng araw. Ang aking mga sinag ay nagbibigay liwanag at init sa buong kaharian ng mga nilalang. Ngunit ngayon, sa tapat ng lawa, ang aking mga sinag ay tila walang kapangyarihan. Sa bawat pag-ikot ng aking paningin, nararamdaman ko ang kakaibang presensya ng espiritu ng ulan. Siya ay nagngangalang tala, isang nilalang na gumagawa ng mga patak ng ulan sa tuwing siya'y nalulungkot. Ang kanyang damdamin ay bumabalot sa paligid, at ang bawat patak na bumabagsak sa lupa ay tila nagpapalungkot sa akin. Ngunit hindi ko maitatanggi
na sa kabila ng kalungkutan ni Tala, may kakaiba siyang kagandahan. Ang kanyang mga mata ay tila bang mga ulap na puno ng lihim at ang kanyang angiti ay isang misteryo na hindi ko maipaliwanag. Marahil, ito ang dahilan kung bakit ko siya hinanap upang maunawaan ang kanyang kalungkutan at sa huli, ang aming pagkakaiba. Nais kong malaman ang dahilan ng iyong mga luha, Tala. Wika ko habang lumalapit sa kanya. Ano ang iyong hinahanap? Kawalan, sagot niya sa isang tinig na puno ng lungkot. Sa mundong ito, tila ako'y walang kaparis. Ang aking mga luha ay walang kapantay na hinahanap ang kanilang lugar. Napaisip ako, sa kaharian ng araw, ako ang nagbibigay ng pag-asa at kasiglahan. Ngunit si Tala, siya ang bumabalot sa lupa sa kanyang mga luha. Paano kaya kami magiging magkatulad? Sa aming pag-uusap, unti-unti kong nadarama ang pag-unawa sa kanyang kalagayan. Ang araw at ulan, bagamat magkaiba, ay parehong mahalaga sa kalikasan. Ang mga patak ng ulan ay nagbibigay buhay sa mga halaman habang ang araw ang nagbibigay ng lakas para sa kanilang paglago. Isang ideya ang bumuo sa aking isipan. Isang ideya na maaaring magbago sa aming kapalaran. Tala, sabi ko, habang ang aking mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Bakit hindi natin subukang magkaisa? Ang iyong ulan at ang aking sinag ay maaaring lumikha ng isang bagay na hindi pa natin nakikita. Nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata, ngunit may pag-alinlangan pa rin. Paano tayo magkaisa kung tayo'y magkaibang nilalang? Tanong niya. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa, tugon ko. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong simula. Sa aming pag-uusap, naging mas malalim ang aming koneksyon. Ang kanyang mga luha ay tila nagiging kristal sa aking sinag at ang aking sinag ay nagiging kulay sa kanyang ulan. Unti-unti, isang bahaghari ang nabuo sa aming paligid, isang simbolo ng aming pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Sa likod ng bahaghari, may isang aninong hindi namin inaasahan. Isang nilalang na tila nagmamatiyag sa aming ginawa. Isang nilalang na nagtatago sa likod ng mga ulap. Tala, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko, habang ang aking puso ay unti-unting bumibilis. Tumango siya at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Oo, may aninong nagmamasid sa atin, isang nilalang na tila may balak na hindi natin alam. Yang aming ligaya ay napalitan ng takot. Sino ang nilalang na ito? Ano ang kanyang layunin? Sa gitna ng aming tagumpay, isang bagong panganib ang tila darating. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit alam kong ang aming pagkakaisa ay hindi magiging madali. Sa likod ng bahaghari, isang bagong pagsubok ang nag-aabang. Isang pagsubok na maaaring magbago sa aming kasaysayan. Sa gitna ng kalungkutan at pag-asa, kami ni Tala ay nagpasya. Hindi kami magpapadaig sa takot. Magkaisa man kami o magkaiba, ang aming kwento ay hindi dito nagtatapos. At sa likod ng mga ulap, ang anino ay patuloy na nagmamasid. Isang anino na magdadala ng bagong kabanata sa aming alamat. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang alamat ng bahaghari ay magsisimula pa lamang. Ako si Amihan, ang diwata ng araw. At sa kabila ng liwanag na aking dinadala, may isang bahagi ng aking puso ang tila nagkukubli sa anino ng pag-alinlangan. Sa mga nakaraang bahagi ng aking kwento, naisip kong hindi ko na matatagpuan ang tamang balanse sa pagitan ng aking mundo at ng daigdig ng espiritu ng ulan, si Daluyong. Sa kabila ng aming pagkakaiba, isang diwa ng pag-unawa at pag-asang umuusbong sa pagitan namin, nagmumula sa kalangitan at bumababa sa lupa. Sa aming huling pagkikita, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking balat. Tila ba isang paalala
ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa ilalim ng alab ng araw na aking dala, nagpakita si Daluyong sa kanyang anyo ng espiritu ng ulan na may dalang malamlam na ngiti. Iba ang kanyang ningning na ngayon, hindi na lamang kalungkutan ang kanyang dala, kundi tila isang pagbabagong umuusbong mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Amihan, wika niya, ang kanyang tinig ay isang melodiya ng patak ng ulan. Sa bawat pagkakataong nagkikita tayo, nararamdaman kong may isang bagay na hindi ko pa nabibigyan ng pangalan. Hindi ko siya agad sinagot. Sa halip, nagmasid ako sa paligid. Ang mga puno, na dating tila nagluluksa sa ilalim ng madilim na ulap, ngayon ay tila sumasayaw sa liwanag. Sa gitna ng kanilang indayog, isang bahaghari ang unti-unting bumubuo sa pagitan namin ni Daluyong. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang bahaghari tila isang simbolo ng aming nararamdaman. Isang pag-asa na sumisibol sa gitna ng aming mga pagkakaiba. Marahil, sabi ko, ang bahaghari ang siyang nag-uugnay sa ating dalawa. Isa itong simbolo ng ating pagsasanib. Ngunit paano kung ito ay isang paalala na may higit pang dapat nating tuklasin? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-iiba ng hangin. Ang mga patak ng ulan ay tila nagiging mga butil ng liwanag na sumasalamin sa ningning ng araw. Lahat ng ito ay tila isang palatandaan ng isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Sa kabila ng aking mga takot, naramdaman ko ang isang puwersa na nagtutulak sa akin na kumilos. Sumama kami ni Daluyong sa agos ng hangin. Ang aming hakbang ay tila nagiging isa sa ritmo ng kalikasan. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang lalim ng aming koneksyon. Isang diwa na nagsasabi na hindi lamang kami mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan, kundi mga tagapaglikha ng isang alamat na hindi pa naisusulat. Habang naglalakbay kami, isang misteryosong liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Ang bahaghari, na dati yung tila isang imahe lamang, ay biglang naging isang pinto. Isa itong pinto patungo sa isang mundo na hindi pa namin nadaanan. Sa kabila ng aking mga pangamba, naramdaman ko ang pagnanais na tuklasin ang nasa kabila nito. Amihan, ito na ang pagkakataon, sabi ni Daluyong. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa pagpasok natin sa pinto ng bahaghari, maaaring matuklasan natin ang tunay na dahilan ng ating pagkakaiba. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-udyok ng aking sariling puso. Isang bahagi ng akin ang natatakot, ngunit mas malakas ang bahagi na nagnanais makaalam. Sa paghawak ni Daluyong sa aking kamay, naramdaman ko ang kapangyarihan ng aming pagkakaisa. Ang kanyang dampi ay tila naglalaman ng init ng araw at lamig ng ulan, isang perpektong pagsasanib ng aming mga mundo. Sa paglapit namin sa pinto ng bahaghari, naramdaman ko ang isang kakaibang tibok ng aking puso. Tila ba bawat hakbang ay nagdadala sa amin sa isang paglalakbay na mas malalim pa sa aming inaasahan. Sa pagpasok namin, ang paligid ay biglang nag-iba. Ang kulay ng bahaghari ay naging mga pintig ng liwanag na bumabalot sa amin at nagbubukas ng panibagong daigdig. Ngunit sa gitna ng aming paglalakbay, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Sa likod ng liwanag, tila ba may anino na nagkukubli. Isang boses, hindi ko kilala, ang nagsalita mula sa kawalan. Amihan Daluyong, wika ng boses. Ang kanyang tinig ay tila galing sa pinagmulan ng lahat. Hindi lamang kayo tagalikha ng alamat, kayo rin ang susi sa isang lihim na matagal nang nakatago. Ang huling mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang tanong sa aming isipan. Ano ang lihim na ito? At paano namin ito matutuklasan? Sa kabila ng liwanag at kulay ng bahaghari, naramdaman ko ang pagpasok sa isang kwento na mas malalim pa sa aming inaasahan.
Sa likod ng bawat kulay, isang bagong yugto ang nagbubukas. At kami ni Daluyong ang nasa gitna ng lahat. Sa mga araw na lumipas, unti-unting naging bahagi ng aking pagkatao ang presensya ng Espiritu ng Ulan. Ang kanyang malamig na mga haplos ay nagbigay ng kaaliwan sa aking mainit na pag-iral bilang diwata ng araw. Sa kabila ng aming magkaibang kalikasan, natutunan naming magkasama, tumawa at magbahagi ng mga lihim na tila walang ibang makakaintindi. Ang aming pagkakaibigan ay naging mas matibay sa tuwing kami magkasama, at ang aming samahan ay tila walang hangganan. Isang araw, habang kami nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno, may narinig kaming kakaibang ingay mula sa kalaliman ng kagubatan. Ang hangin ay tila puno ng misteryo at ang mga dahon ay nagkikislapan, na para bang may mahalagang mensahe. Napatingin sa akin ang espiritu ng ulan, kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. May kakaibang nararamdaman ako, diwata. Parang may tawag mula sa isang lugar na hindi natin pa nararating. Hindi ko maipaliwanag, ngunit naramdaman ko rin ang tawag na iyon. Isang pagtawag mula sa mga nilalang na tila matagal nang nagkukubli sa likod ng mga ulap at sa ilalim ng lupa. Tama ka, Espiritu. Dapat nating alamin kung ano ang nasa likod ng tawag na ito. Sagot ko, puno ng determinasyon. Naglakbay kami patungo sa pinagmula ng ingay at sa aming paglalakbay. Maraming kakaibang pangyayari ang aming nasaksihan. Ang mga ibon na dati magiliw sa aming presensya ay biglang naglaho. At ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig na hindi pa namin nararanasan. Ang mga ulap na dati naglalaro sa sinag ng araw ay unti-unting naging madilim na tila may hinahandang bagyo. Sa dulo ng aming paglalakbay, narating namin ang isang lumang kuweba na puno ng mga ukit na simbolo ng sinaunang mga nilalang. Sa loob nito, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na tila lumalabas sa mga dingding ng kuweba. Sa gitna ng kuweba, tumambad sa aming harapan ang isang mahiwagang kristal, kumikislap sa liwanag na tila nagmumula sa kung saan. Lapit kami sa kristal, at habang unti-unti kong inaabot ito, naramdaman ko ang isang malakas na agos ng enerhiya na bumabalot sa akin. Ang espiritu ng ulan ay biglang napaatras at ako'y napuno ng kakaibang init na hindi ko pa nararamdaman. Diwata, ano ang nangyayari? Ang kanyang tanong, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, nagkaroon ng liwanag na bumalot sa buong kuweba at ang mga simbolo sa dingding ay nagliwanag. Ang mga ukit ay biglang nagpakita ng kwento ng dalawang nilalang. Isang diwata ng araw at isang espiritu ng ulan na naglakbay upang hanapin ang sikreto ng bahaghari. Sa kwento, sila ay pinili upang maging tagapangalaga ng balanse ng mundo, ngunit sa kanilang paglalakbay, isang misteryo ang nagbago sa kanilang kapalaran. Sa gitna ng liwanag, narinig ko ang isang boses, malalim at puno ng karunungan. Diwata ng araw, espiritu ng ulan, kayo ang pinili upang magdala ng bagong pag-asa sa mundo. Subalit may isang bagay na kailangan ninyong malaman. Sa likod ng bahaghari ay may kapangyarihang maaari lamang makuha ng isang tunay na nagkakaisa. Sa sandaling iyon, naunawaan namin ang aming misyon, hindi lang upang tuklasin ang sikreto ng bahaghari, kundi upang maging simbolo ng pagkakaisa ng magkaibang mundo. Ngunit may isa pang tanong na naglaro sa aking isipan. Ano ang kapangyarihan na nasa likod ng bahaghari? At bakit kami ang pinili? Sa gitna ng aming paglalakbay, kami napuno ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay nabalot ng pag-aalala. Ano ang aming matutuklasan at sa anong paraan namin ito haharapin? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa aming isipan, tila isang misteryo na naghihintay na pawiin. Sa pagtatapos ng araw,
Habang kami naglalakad pabalik, naramdaman namin ang isang kakaibang presensya sa hangin. Isang presensya na tila nagmamasid, naghihintay sa bawat hakbang namin. Sa kabila ng lahat, ang aming pakikipagsapalaran ay nagdala sa amin sa isang bagong yugto ng aming kwento. Isang kwento na puno ng misteryo at pag-asa. Ang aming paglalakbay ay simula lamang ng isang mas malalim na pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng aming mga duda at takot, alam namin na ang aming pagkakaibigan ang magiging gabay sa aming misyon. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang bahaghari ay magiging simbolo ng aming pag-asa. Isang pag-asang hindi matitinag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit ano nga ba ang naghihintay sa likod ng bahaghari? Ang tanong na ito ay patuloy na humahabol sa amin, tila isang misteryong naghihintay na mabuksan. Sa paglalakbay kong ito bilang diwata ng araw, marami na akong nasaksihan at naranasan. Napakaraming kaluluwa ang aking nakadaupang palad, ngunit wala ni isa sa kanila ang tulad ng espiritu ng ulan. Ang aming pagkikita ay tila isang himala, isang pagkakataon na hindi ko inaasahan, ngunit pilit na hinahanap ng aking puso. Sa aming pagsasama, natutunan kong may mga bagay na hindi maipaliwanag ng liwanag ng araw. Isa na rito ang kanyang kakaibang kakayahan na baguhin ang anyo ng kalangitan sa kanyang pag-iyak. Nang bumalik kami sa aming tahanan sa bundok, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Nakaramdam ako ng kakaibang pag-aalala, isang pakiramdam na tila may paparating na hindi inaasahang pangyayari. Subalit, sinubukan kong palisin ito sa aking isipan. Baka dala lamang ito ng pagod mula sa aming pakikipagsapalaran. Pinili kong ituon ang pansin sa kanyang mga kwento, sa kanyang mga alaala. Isinalaysay ni Espiritu ng Ulan ang kanyang nakaraan, ang mahaba niyang paglalakbay sa mga ulap at ang kanyang pagnanais na makahanap ng tahanan. Sa kabila ng kanyang abilidad na pagandahin ang kalangitan, may kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang kalungkutan na pilit niyang itinatago, ngunit hindi niya maikubli sa akin. Minsan, wika niya, naisip ko kung nararapat bang ipagpatuloy ang aking pag-iyak. Ikaw, diwata ng araw, ang nagbibigay liwanag at init sa lahat ng iyong naaabot. Ngunit ako'y tagapaghatid ng ulan, ng kalungkutan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman ko ang lamig na nagmumula sa kanya. Ang ulan ay hindi palaging kalungkutan, tugon ko. Sa bawat patak ng iyong luha, may pag-asa. Ang mga halaman ay nabubuhay, ang lupa ay nagkakaroon ng lakas. Ikaw ang nagbibigay sigla sa lahat ng iyong naaabot. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam kong may bumabagabag sa kanya. Isang lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, napansin kong nagiging mas madalas ang kanyang pag-iyak. Ang kalangitan ay tila nagiging madilim na ulap na may dalang bagyo. Ang mga tao sa ibaba ay nag-umpisang magtanong, bakit sa kabila ng aking liwanag, ang ulan ay tila ayaw tumigil. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa tabi ng isang batis, nagpasya siyang ibahagi ang kanyang lihim. May dahilan kung bakit ako naglalakbay. Simula niya. May isang propesya, isang alamat na matagal ko nang naririnig mula sa mga sinaunang espiritu ng hangin. Ang dalawang nilalang na magkaiba, tulad natin, ay may kapangyarihang lumikha ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Napatingin ako sa kanya, puno ng kuryosidad. Ano ang sinasabi ng alamat? Ang alamat ng bahaghari, tugon niya. Sa pagsasama ng liwanag at ulan, isang makulay na arko ang lilitaw, isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ngunit may babala. Kapag ang dalawang nilalang ay nagmahalan ng lubos, ang kanilang kapangyarihan ay maaaring magdulot ng isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko lubos na maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang bahaghari ay palaging simbolo ng magandang kinabukasan, ngunit bakit may babala? Bakit?
Tanong ko, ano ang maaaring mangyari? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago siya muling nagsalita. Ang alamat ay nagsasabing ang kanilang pagmamahalan ay maaring magdulot ng pagkalimot. Ang kanilang alaala ay maaring maglaho at sila'y magiging bahagi ng kalangitan magpakailanman. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aming pagmamahalan ay tila may kaakibat na kaparusahan. Subalit, sa kabila ng alinlangan, alam kong hindi ko kayang talikuran ang damdaming ito. Sa pagkakaupo namin sa tabi ng batis, kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng takot at pangamba, naroon ang pag-asang dala ng aming pagsasama. Ang aming mga kamay ay naghawak at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init mula sa kanya. Ang init na tila sumasalamin sa aking sariling liwanag. Kung ganito ang kapalaran natin, sabi ko, buo ang loob kong harapin ito kasama ka. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ano ang mangyayari sa amin sa sandaling kami ay maging bahagi ng kalangitan? Sa dulo ng aming pag-uusap, isang matinding bagyo ang umusbong sa kalangitan at isang misteryosong liwanag ang nagsimulang bumalot sa aming paligid. Ang liwanag at ulan ay nagsimulang magsalubong at sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang puwersa na tila humihigop sa aming dalawa. At doon, sa gitna ng aming pag-iisa, naisip ko, ang alamat ng bahaghari ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang katotohanan na unti-unting nagiging bahagi ng aming tadhana. Ako si Liwanag, ang diwata ng araw, tagapaghatid ng init at sigla sa lahat ng nilalang sa lupa. Sa mga nakaraang araw, nagtagpo kami ng espiritu ng ulan, si Bughaw, sa gitna ng gubat kung saan ang lupa ay tila walang hanggan. Sa aming pagkikita, natuklasan namin ang lihim na puwersa na nag-uugnay sa aming dalawa. Sa kabila ng aming magkaibang kalikasan, mayroong isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nag-uugnay sa aming mga puso. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang araw, isang araw na puno ng liwanag at init. Nais kong matuklasan ang kagandahan ng paligid, kaya't naglakbay ako patungo sa dulo ng gubat. Sa paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang pag-iinit ng hangin na tila may nagbabantang panganib. Hinanap ko ang pinagmulan nito hanggang sa narating ko ang isang lihim na lambak na puno ng mga matatayog na puno at bumubulong na hangin. Dito ko siya nakita, si Bughaw, ang espiritu ng ulan, na tila ba nagtatago mula sa aking liwanag. Sa kabila ng kanyang malamig na katauhan, may kakaibang init na nagmumula sa kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang lihim na hindi ko mawari. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang isang koneksyon na para bang kami ay nagmula sa iisang simula. Huwag kang matakot, Liwanag, wika ni Bughaw habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Ang ating pagkikita ay hindi nagkataon lamang. May dahilan kung bakit tayo narito. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig, nagdadala ng mensahe ng pagkakaisa. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may naramdaman akong pag-aalinlangan. Ano ang lihim na tinutukoy niya? Bughaw, ano ang iyong sinasabi? Paano tayo nauugnay sa isa't isa? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at kuryosidad. Mayroon tayong misyon, Liwanag. Isang misyon na mula pa sa simula ng ating paglikha. Sagot niya habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng katotohanan. Ang ating pagsasama ay ang susi upang magbigay daan sa bagong pag-asa, ang paglikha ng bahaghari. Bahaghari. Ang salitang iyon ay pumukaw sa aking pandama, nagbibigay ng kulay sa aking imahinasyon. Sa kabila ng aming magkaibang kalikasan, ang bahaghari ang magiging simbolo ng aming pagkakaisa.
Ngunit paano mangyayari ito? Sa anong paraan namin ito magagawa? Nagsimula kaming maglakbay sa gitna ng kagubatan, hinahanap ang sagot sa aming mga tanong. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-init ng aking puso habang si Bughaw ay nagdadala ng malamig na hangin na nagbibigay balanse sa aking init. Ang aming pagsasama ay tila sayaw ng liwanag at ulan, nagdadala ng bagong pag-asa sa paligid. Narito na tayo, liwanag, sabi ni Bughaw, habang kami ay tumigil sa tuktok ng isang bundok. Ang bundok na ito ang magiging saksi sa ating paglikha. Sa pagdating namin sa tuktok, nakita ko ang mga ulap na nagkukumpul-kumpol sa kalangitan. Naghihintay ng aming pagdalo. Ang hangin ay tila may dalang misteryo at ang lupa ay nangungusap ng bagong simula. Kailangan nating pagsamahin ang ating kapangyarihan, wika ni Bughaw, habang siya ay humakbang sa tabi ko. Ang liwanag at ulan ay magbibigay daan sa paglikha ng bahaghari. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa aming dalawa. Ang aming mga kamay ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya na hindi ko pa nararanasan. Ang liwanag ng araw ay naghalo sa malamig na ulan at mula sa aming pagsasama, nagsimulang umusbong ang bahaghari. Ang mga kulay ay lumitaw sa kalangitan, nagbigay ng pag-asa at kasiyahan sa lahat ng nilalang. Ito ay isang simbolo ng aming pagkakaisa, isang simbolo ng bagong simula. Ngunit sa likod ng kagandahan ng bahaghari, may naramdaman akong kakaibang puwersa, isang puwersa na tila mayroong sariling layunin. Liwanag, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya na ito? Tanong ni Bughaw, habang ang bahaghari ay patuloy sa pagkinang. Oo, Bughaw, parang may hindi tayo alam. Sagot ko, habang unti-unting bumabalot ang pag-alinlangan sa aking puso. Sa likod ng kagandahan ng aming nilalang, naramdaman ko ang banta ng isang lihim na hindi pa namin natutuklasan. Ano ang tunay na layunin ng bahaghari? At bakit tila may puwersang nagkukubli sa likod ng aming kapangyarihan? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng pag-aalinlangan sa aking isip habang ang bahaghari ay patuloy sa pagkinang sa kalangitan. Ang aming paglikha ay hindi lamang isang simbolo ng pag-asa, kundi isang misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa gitna ng kagandahan ng bahaghari, naramdaman ko ang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at pag-asam. Sa kabila ng aming pagkakaisa, alam ko na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang.